Hey, first time guys, first time kong mag expressway gamit ang big bike. Solid experience. Nakadaan na tayo sa expressway ng mga big bike. Solid. First time natin magpapagas nito. Premium full tank. Magandang hapon sa inyo guys, Moto Arc here. At sinasakyan po natin ngayon yung big bike po natin. Actually pangatlong sakay ko pa lang sa kanya ngayon. At also nangangapa pa tayo. Yung agenda natin ngayon guys is magpapalagay po tayo ng RFID ng bago. Pero ito guys, meron na siyang RFID. Pero 250 na lang daw yung balance. Siyempre dahil sa iba pa nakapangalan yon, hindi ko siya malagin. So ubusin lang natin to, tas diretso tayo dun sa naglalagay ng RFID dun sa may malapit sa SM Pampanga. So yun, bigyan ko lang kayo ng konting sound check, konting arangkada check nitong ating motor na halos pangatlong beses pa lang po natin nagamit. At 3K Odo pa lang po ito, by the way, para sa mga nagtatanong. Nakuha ko po ito ng second hand guys. So yun, under na tayo guys. Sarap gamitin. Arangkada chef, ang lakas niya compared sa mga motor na nagagamit ko, kasi ngayon lang din tayo nagka big bike guys. At by the way, ayan, gusto pa natin siyang i-check sa expressway, kaya naman dun muna tayo dediretso. Pero mamaya i-walk through ko rin kayo sa motor, sa mga condition niya, sa mga looks, at kung swak na swak ba yung height natin para dito sa motor. Pagkita ko sa inyo mamaya. Medyo testingin muna natin yung pangangapa natin sa kanya, kasi may mga times pa na hindi talaga pumapasok yung clutch ko or yung cambio ko. At by the way, yung cambio nito, yung pag shift ng gear is 1 down then 6 up. Tama ba? Kasi sa rider 1 down and 5 up. So ito kasi dahil 6 yung gear niya, ganun yung pag gear sa kanya guys. Napakasarap niyang iarangkada. Solid. Dahil first big bike ko rin to, wala pa akong ibang mapagkumparahan ng bike na to eh. Sa handling guys, all goods naman. Medyo nakayuko lang tayo. Mamaya pagkita ko yung riding position natin dito guys. Pero all goods naman. Hindi naman tayo masyadong nangangawit. Sa kamay, medyo nakapag-apply lang tayo ng konting pressure dito kasi nakayuko. Pero manageable naman dito sa kaliwang kamay natin. Yung kanang kamay medyo masakit-sakit pa. Siguro naninibago pa dahil bukod sa naka-pisil siya, ay iniikot-ikot natin. Kumbaga hindi tayo totally upright position. So medyo naninibago pa ako dahil yung mga tao tinitingnan pa ako eh. Which is normal naman kahit ako nung hindi pa ako naka big bike or naka normal na motor lang ako, tapos may mapadaan na big bike, talagang titignan ko, di ba? Kasi sino nga ba namang hindi mapapatingin kapag alam mo yung aura or yung tunog ng big bike, lalo na kung inline 4. Pero ito guys, by the way, hindi siya inline 4, no? Inline 2 lang siya, pero all goods naman yung tunog niya. Hindi siya yung tunog lata na parang maliit na sisi. Sa inline 4 kasi sobrang ganda na ng tunog niyan eh, buong buo. Pero yun, may mga inline 2 naman na all goods pa rin yung tunog, kagaya na lang nito. Ang lakas talaga ng hatak.
Sarap mag-drive kaso medyo mainit-init pa. Dahil tirik yung araw sa atin, medyo nainitan yung katawan ko. Also, wala pa tayong gears, no? Dahil biglaan lang din yung pagbili natin, hindi natin napaghandaan yung mga kailangan natin na gears tulad na lang ng gloves. Pero nakapantalo naman tayo now guys, hindi lang maong. Gusto ko rin tignan kung gaano kainit itong gilid ng engine niya eh. Kung sobrang mainit ba at kailangan natin magmaong. Pero ngayon parang naka ano lang ako eh, typical na pantalon. Gusto ko lang kasi tignan kung kaya siya ng hindi nakamaong. Kasi kung hindi kaya, magmamaong tayo all the time na gamit natin tong motor na to. Kasi nakadikit po yung ating mga hips dito sa gilid ng tangke eh. Pero so far manageable naman siya, all goods naman. Ayan, dito na mag-uumpisa yung mga traffic. Tignan natin kung mababalansin natin siya ng maayos kahit na mabagal. Kasi may ganung ano ako eh, ganung thoughts ako na kapag mabagal, kung kayang ibabalansi ko eh. Sa scooter at saka sa bike, di ba? Mga childhood ano natin na habits. Ayan o, mga ganyan. Parang ma-out ka or game over ka kapag binaba mo yung paa mo. Cute lang ng ganong thoughts. Ayan, all goods naman. Nababalansin naman natin siya na maayos, no? Suspension wise, and guys, bike until the back. Kaya naman, hindi naman masasakit yung labak kasi nga medyo maganda naman yung suspension nito at hindi siya yung tulad ng mga pipitsuging mga suspension guys. Ang kagandahan sa medyo malakas yung tambucho guys, at by the way napalitan na yung stock nito ng acrophobic ba yun? Yun, kagandahan dahil nakat delete na rin, medyo lumakas. Ang cons nun is or pros ay dinig na dinig ka. Actually kahit nga yata stock malakas eh. So medyo mahawak rin ako dito kasi may times na nangangawit ako. Dahil medyo sub talaga. Siguro sanayan lang yan, no? Hindi pa kasi talaga tayo sanay. At saka may GoPro kasi tayo guys, kung kaya naman medyo inaangat ko yung ulo ko para makita nyo yung dinadaanan. Kasi sagad na yung angulo niya na ganito eh, pag naka normal position ganyan. Pero so kailangan ko siyang iangat para makita nyo. Pero maybe so hanap tayo ng ibang alternative para mapaayos yung pagkuha natin ng mga video, no? Mga 360 whatsoever mga yan. Ayan guys, sa mga traffic tulad nun, kailangan natin magbagal. Pero sabi nga nung pinagbilang ko nito, kapag ang big bike na-design siya for high speed tsaka hindi pan traffic. So kung ibabalantra mo siya sa traffic, mas malakas siya sa gas consumption. Pero ito, okay yung pagkakataon na to kasi mix yung nadadaanan natin. May mga medyo masikip, traffic at mamaya try natin sa maluwag. Makikita natin yung fuel consumption niya sa ganong klaseng road situation. Kwento ko na rin guys yung ginawa ko dito after nating mabili dahil 3,000 kilometers odo pa lang yung odo niya. Bago pa, no? Parang nagbikol ka lang ng isang beses eh. So yung ganong odo. So yung ginawa ko pa lang dito guys is nilagyan ko ng chain loop. So nakabili lang ako sa motor shop, hindi ako naka-order online. Para sa akin kasi parang masugi yung mga item na nabibili ko online kasi napipili ko yung brand na gusto ko. Sa motor shop, kung ano lang available nila, yun lang yung mabibili mo. Pero yun, chain loop naman siya. Suggest na lang din kayo ng brand ng chain loop kasi dekade na to guys. Makakaraan yung scooter to. Kadena siya. So medyo tuyo yung kanyang tawag dito, kadena nung binigay sa atin. Sinabi rin naman niya kasi na-stack up dahil may isa siyang Z9 guys. Uy, tumalon tayo ng konti doon.
Hindi ko pa sure kung okay niyan kapag may back ride na ako. Pili ko medyo mahirapan ako pag may back ride. Kasi ngayon pa lang, medyo ano na ako, sub-sub talaga. Balik tayo, chain loop pa lang naman yung ginawa ko dito. Actually kahit punas, di ko pa nga napunasan to. Pero malinis naman siya nung binigay kasi ni owner nung dating may-ari. Kaya naman, di pa natin need the car wash or motor wash or big bike wash. Yung busina niya mahina eh. Siguro kung may upgrade ako dito, busina tapos ilaw, kasi na-try ko siya ng gabi, medyo mahina yung ilaw, though parang malakas siya or nakaspread, pero kulang yung ano niya, kulang yung buga. So yan, dito na traffic tayo, naka-diretso lang, pwede tayo tumayo or neutral natin. Ayan, neutral, preno, all goods. Ayan, all goods naman pala. Hindi ka yung tipong kakabahan ka pa kasi syempre ang dami mong kailangan gawin, lalo na kapag mga dekambyo. Eto medyo malaki pa, so kailangan mo itayo, kailangan mo magpremera, kailangan mo ibalanse, mga ganun bagay. At sa pagbalanse, okay, goods lang naman, hindi tayo masyadong mahirapan, kayang-kaya naman. By the way, yung height natin guys is 5'7", no? So abot naman natin siya. Ayan yung mga ganito, medyo mag-a-adjust na tayo sa singitan kasi medyo malapad na yung motor natin. Dito medyo maluwag na. Kagandahan sa big bike guys, so dahil malaki siya, hindi siya makasingit sa mga maliit na spaces, pero kapag nakahanap siya ng butas na may malaking space at alam mong mga 3 segundo lang yan, kaya mo siyang ipasok. Dahil medyo malakas yung arangkada, maaabutan mo yon. Pero hindi ko naman sinasabing gawin nyo yun all the time kasi minsan alanganin talaga. Tulad na lang nito, ayun, yung space na yun, kung scooter yung sisingit dun, matatagalan pa yung arangkada. So dito papasok na tayo ng expressway, no? Nangangati na yung kamay ko eh. Tignan ko kung may load muna, tapos doon tayo magpapakabit ng ating mga RFID, yung bago. Pero ito yung nakakabit sa kanya ngayon is yung luma. At titignan natin kung may balance siya guys. Sabi niya meron pa daw 250, pero sana meron. So dito ako dadaan guys, para in case man na wala siyang balance, mapagbayad. First time guys, first time kong mag expressway gamit ang big bike. Solid experience. 325, ito na yun, no? Okay, sa atin yung nabasa. So meron pa siyang 325. Tama naman, no? Sa atin yung nabasa. So may 325 pa siya. Try natin guys. Kala ko 250, so 325, all goods. Kinakabahan ako kasi baka baka walang balance. Ngayon ko lang talaga nakahataw eh. First time ko nakahataw ng ganun. Hindi mo siya mahataw sa service road. Tingnan ko lang yung cellphone stand sa likod.
Kasi meron ako nakasabit eh, baka nahulog na. Wala kasi tayong compartment eh. Ito, medyo nakapag-chillax na ako. So, pag may times na medyo sumasakit yung likod ko, katulad na lang ngayon, tataas ko yung kamay ko, tapos hawak sa tangke. Medyo sumasakit din eh. Siguro dahil nga yun, yung ulo natin medyo nakatalanga pa. At naka-design talaga to pangyukuan ng konti eh. Kasi kung makikita nyo naman, ito yung visor nya. Alam ko, bago yata to or stock yan. Diyan tayo tatago kapag high speed na guys, which is maganda yung pagkaka-design sa kanya. Hirap din pala sumingit kapag mga mga truck dito sa expressway. Agad sa ayos. So 2 bar na lang siya papagas ba ako dyan sa Shell? Ang kaso ang mahal sa Shell. Grabe, mahal na ng gas tapos sa Shell pa. So all goods lang naman, pero nanginayang pa rin ako eh. Taas masyado. Bali sana Petron, siguro hanap lang tayo ng Petron kasi 2 bar na lang siya. At baka maubusan tayo. Grabe guys, grabe experience to. Nakadaan na tayo sa expressway ng mga big bike. Solid. Nasa expressway na ako. Solid, nasa expressway na ako. Ngayon pa lang nag-sink in. Naka big bike tayo sa expressway. Kasi madalas ako dito nakasasakyan eh. Pero kinta, ngayon pala ako nagkinta. Woo! Sixta! Woo! Sarap! Grabe! Solid! Solid! Pero yung hangin guys, naramdam ko rin. Ang lakas ng hangin. Try ko yumuko. Grabe yung pitik ng hangin guys. Siguro mali yung suot ko kasi itong jacket ko na to pang lang siya normal na rides pang scooter lang, pero may mga kasi dyan riding gears tsaka riding dress. Ayun, Petron pala to. Medyo lumulukot siya, nagbabibrate sa ko. Magkano pa ba yung budget natin here? Sana meron silang withdrawan dyan. Nice, all goods. Grabe, ngayon lang nag-sink in. Naka-big bike pala ako. Kanina parang normal yung emosyon ko eh. Pero nung naramdaman ko na yung birit, solid, naka-big bike pala tayo. Saan tayo magpa-park? Try ko magpagas. Pagas na ba ako? Or hanap muna siguro ako ng guys, withdrawan. Kasi baka kulang yung pagas ko. Nasa 1K lang yung budget ko eh. Alam ko may withdrawan naman dito. Ang dami naglilinis ng kotse. Inahalok nila ako dati. Nga pala, ba't ako naghanap ng pang big bike? Pwede naman nata ako dito eh. Ang bigat. Solid, ang bigat. So yun guys, nandito tayo sa may Lakeshore at pakita ko lang sa inyo yung tindigan natin. Yung height ko nga pala is 5'7", at ganito po yung taas sa atin ng motor. So kung i-relax ko yung paa ko, parang nagtitiptoe na rin, pero kaya naman siyang
lapat sa isang side. Pero yung isang side, medyo nakatiptoe na. So, ganito yung lapat niya naman kapag nakalapat daw sa isang side. At kung makikita niyo dito, tiptoe na nga. Kala ko kanina, pares siyang lapat. So, medyo tiptoe siya guys. At sa riding position po natin is ganito siya guys. Medyo nakayuko tayo ng konti. At ganito naman sa paa. Kung kaya naman medyo nangangawit ako kanina at dito na ako mahawak sa tangke. So, ganyan yung riding position natin guys. At medyo nakakangawit lang ng konti kapag medyo matagal na. Pero sana yan lang siguro. At ayun, sa OBR, kung sasakay po siya dito, imagine nyo na lang guys, medyo nakayakap siya. So yan, ganyan yung magiging position natin. At ganito yung position natin kanina guys. Medyo nakakangawit lang sa una pero sana yan lang talaga guys. Yan. Yung motor guys is 3K Odo pa lang kung kaya naman medyo bago-bago pa siya, no? Wala pa siya masyadong gasgas. Yung gulong stock pa siya. At all goods pa guys, lahat makinis pa. So wala pa naman na bago yung owner nito na pinagbilan natin, second owner. Except dito sa tail tidy. So ito, pwede siyang itupi guys. Ayan kung makikita nyo. Pwede siyang iangat. Ayan naman yan pa lang. Tapos ito pala guys, naka-acrophobic tayo na muffler. Which is, mas malakas daw compared sa stock. At di ko alam yung tunog na stock kung kaya naman di ko makumpara. Pero yon mas malakas nga daw to. At based sa pandinig ko, all goods naman siya. Tapos, cut delete na po siya guys kung kaya naman may tinanggal na po dyan. At wala na yung catalytic converter niya. So, ito po yung locks niya sa kabilang side. Kung makikita niyo naman, napakakinis pa. So, naka-Brembo brakes na rin po siya guys. Ayan, 4-pot kung di nagkakamali. Legit na Brembo. Naka-ABS at may winglet dito na stock. So, stock yan. At dito naman, nagdagdag lang siya ng extender. Pero yung stock hanggang dito lang. At dadagdagan natin siya ng pin dito, bubutasan natin. Kasi medyo bumababa siya. At yun, all goods naman guys, wala pa siyang mga accessories tulad ng mini driving light, mga loud horn. Kasi hindi pa niya napapalagyan. Pero in case man na walang bumili sa kanya is, yun yung next project niya. By the way, magpapasuto ng June. Kung kaya naman, paparegister din natin siya agad-agad. And guys, kung makikita nyo naman, napakakinis pa. About sa specification, siguro maglalagay na lang ako dito sa screen kasi hindi ko kabisado mga specifications nito. Pero yun, all goods na siya kung pang daily nyo. So hindi naman siya sobrang kabigatan talaga. Gaya ng ini-expect ko sa big bike. Kasi manageable naman siya at kayang-kaya po natin siyang itayo. Lalo na kung may katangkaran po tayo, no? Siguro mga 5'6", 5'5", medyo mahirapan kayo. Kasi ako 5'7", medyo tiptoe na. Pero yun, manageable naman. Kayang-kaya naman po natin siya. Kahit na medyo traffic kung nakita nyo naman kanina. So yan, siguro bigyan ko lang kayo ng kaperasong montage bago tayo malis dito. Para ma-appreciate nyo po yung ganda ng motor. So yun guys, sound check po tayo ng motor para marinig nyo rin. So ito wala na akong mic, normal mic na lang ng iPhone natin yung pinagana natin guys. At yan, by the way, yung panel natin para makita nyo, ayan siya. So TFT display ba yan kung di nagkakamali? Ayan na, napakaganda, napaka modern po ng kanyang digital display dito sa harap. Makikita po natin dyan yung mga info na kailangan natin. May Bluetooth pa pala. May oras, kph, RPM, fuel, marami. Start na natin yung motor at mamaya magpapagas pala tayo. So 2 bar na lang tayo, no? Also kailangan pala natin siya painitin bago natin siya bomba-bombahin or paganahin. Sabi ni owner, last owner, kahit mga dalawa lang. Kasi mas okay na gumana yung motor nang medyo mainit na. Ayan, pinagana lang muna natin ang kanyang fuel tank.
pag all goods na, pwede na natin siyang start. Ayun pala, may bar na siya dito, akala ko wala pa. So pag pinindot pa lang natin yung fuel pump or dito, dun pala magre-reflect. So okay pa to, kasi nga naman kakagaling lang natin sa biyahe. So start, kiklik lang natin to, at yan yung tunog nya guys. Yan yung tindigan natin. Kayo na musga, pero di ko lang sure kung accurate po yung tunog nya sa phone po natin, kasi kapag pinapakinggan ko siya sa phone, iba yung tunog nya compared sa personal na pandinig po natin eh. Ayun naman po yung view natin sa harapan kapag nakatayo at kapag nagda-drive, ganyan. Kaya medyo yuko talaga tayo guys, diba? Pero ganyan pa man, all goods. Ito yung RPM nya, makikita nya dito. At ito yung voltage natin. So naka-high beam pala siya guys. Ayan, hindi ko napansin. At ayan, makikita natin dito yung gears, oras, whatsoever. Ayan, ayaw kong i-rev ng todo kasi baka magalit yung mga nandito sa paligid. Pero ayan, all goods na tayo. Baba na natin yung camera. Papagas lang din tayo dito sa may Petron na yan. Habang nandyan tayo, tapos iikot tayo papunta doon. Ayan, wala tayong top box at wala tayong lalagyan. So ganyan ko lang siya sinabit. Hindi naman siya mahulog. Ganyan yung phone stand natin eh. Ayan na, nakasabit naman siya dito eh. Siguro di naman mahulog yan. So ayan, pagkasalay naman na tayo bago pumunta doon. 1 down, 6 up. Saan ba tayo iikot? So hindi ako sanay magpagas ng premium, no? Lagi tayong unleaded, pero ngayon no choice tayo. Sa scooter kasi okay na okay lang mapa premium at mapa unleaded eh. Pero dito hindi pwede. Ayun, 97 premium. Ito may premium plus, tapos may premium. Yung premium 95, so 95 lang tayo. Sa tangke niya, pag binubuksan siya, pasok mo yan, ikot mo siya, patayo. Pag tumayo na, angat. So yun, bukas na. Parang puno pa. Hindi ko lang sure kung ilan yung full tank nito, pero pulay nakikita ko eh. First time natin magpapagas nito. Premium full tank. Cash payment po. Po? Cash payment po kayo. Cash po. Premium po. Okay. Start 0 po. Okay. $704, 8 liters at 87.90 per liter ng Petron. So kahit medyo bumaba na yung gasolina, masakit pa rin sa bulsa guys. 8 liters, 704. Dahil premium din kasi, no? Kapag regular, medyo tipid pa. So pag sinasara to, kailangan mo munang ipatayo yung susian, tapos ikutin, tanggal, sara. Ganun lang kadali. Ayan, dito tayo exit. Lalabas tayo ng Santa Ines para masulit natin yung kanyang toll, yung kanyang easy trip, kasi hindi pa siya naka 1 RFID eh. So okay din talaga na kumuha tayo ng bago guys. Hindi ko sure kung bukas pa yung naglalagay ng RFID, no? Malapit sa SM. Palagay ko sarado na yun, pero check pa rin natin kasi magagabi na eh. Expect ko talaga maaga dapat ako eh, pero wala, nakatulog tayo guys eh. Ayan yung Mexico exit.
Medyo masakit lang yung suot natin kasi pumapagpag. Mas okay yata isara ko yung botones eh. Nakabukas kasi yung botones kung kaya naman pumapagpag siya. Medyo nata-traffic din pala pag big bike. Hindi ka pwedeng sumingit basta-basta eh. Malaki rin siya eh. Punta muna tayo sa emergency parking. Ilalagay ko yung botones ng jacket ko. Medyo pinapagpag ako eh. Buti na lang meron dito. Tapos may CR din dito guys. So sa mga natatae whatsoever, pwede kayo dito para safe emergency parking. Yeah. Ayan, kung makikita nyo sa side mirror natin, nakabukas to eh. So isara lang natin siya. Masakit sa balat eh. Kailangan kong maghanap ng press kong riding gear or riding suit, kung ano man tawag doon. Kasi medyo mainit kapag naka big bike tas nasa expressway, lalo na tanghali ka alas, no? Tanghali ka babiyahe. Tsaka ito all goods naman siya, hindi naman siya mainit, no? Pag dinidiin natin, doon ko siya nararamdaman. Pero kapag normal riding position, hindi naman siya mainit guys. Hindi ko naman ramdam. Hindi rin naman kasi siya inline 4. So hindi naman siya ganun kainit. All goods na tayo. Pasok. Buti na lang maganda rin yung side mirror nya. Wide yung kita ko eh. Grabe, nakapag-motor din sa expressway. First time guys. Ayan, medyo okay na yung ating mga suot. Hindi na siya pumapagpag. Kailangan talaga nakabotones eh. Wala na, sarado na siguro yung naglalagay ng RFID. Gabi na. Bilis! Ay, natapos rin. So dito na yung Santa Ines. Dulo na to ng expressway. So ikot lang tayo. Diyan din tayo dadaan eh. Babalik lang. Magkano kaya balance? 350 kanina, ano? Check natin. Ayun. So 120, 200 yung balance. Nasa 150. Grabe, ang mahal pala. Hindi ko nakita eh, pero check ko na lang sa video kung magkano yung kinaltas. Pero yun, may 200 pa tayo. Pwede pa tayo makabalik guys. Ikot lang tayo. Gawa na yung ano dito oh, bypass road. Nabalita ito eh. Di pa ako nakadaan doon pero try ko soon. Dito pala.
Thinking tayo ng konti. Sarap. Dapat 200 pa rin yan. Tingnan nga natin. Yun. 325. Paiba-iba. Dapat paiba-iba yung balance niya. Anyari? 350 kanina pumasok ako, lumabas ako 200, ngayon 325. Ba't nagkaganon? So yun guys, pakita ko lang sa inyo yung average fuel consumption. So 4.9 liters per 100 kilometers. So magkahalong walwal na po yan, chill ride. At kung titignan natin, 100 divide 4.9, lumilitaw na 20 kilometers per liter. So all good siya guys, tipid niya, 20. Sumakto naman siya. So para sa akin all goods, parang Mirage lang din Mirage ko lang. Pero siguro kaya pa natin pataasin yun or patipirin. Depende na lang sa usage siguro, no? Pero yun guys, hindi na tayo makakabot sa ating patutunguhang RFID installation. Kung kaya naman, tutuloy na lang natin yung pagpapalagay sa mga susunod na araw. So yun lang muna para sa video nito. The more you know, unang daan sa expressway ng ating unang big bike. Bye bye.